Umuwi ka na sa iyong bansa. Mayroon akong dapat gawin dito. Ito ang deklarasyon niya, kahit pa nangangahulugan iyon ng pamamaalam sa taong minamahal niya. Ngunit ilang buwan pagkatapos, iniwan niya ang lahat at sumakay sa eroplanong patungo sa Pilipinas. Ang reaksyon niya nang tumuntong sa lupain ng Pilipinas, na ipinakita niya sa loob lamang ng ilang araw, ay hindi niya inaasahan. Ano kaya ang tuluyang nagpabago sa puso ng isang biyuda ng digmaan na noon ay tanging kawalan ng pag-asa lang ang alam? Hayaan nating simulan ang kwento. Noon, ang lugar na tinirhan ko ay isang nayon sa hangganan ng Uzbekistan, malapit sa probinsya ng Termes at ang rehiyon ng Kashkadarya. Ako ay isang 27 taong gulang na mediko. Kahit tinatawag akong mediko, wala kaming maayos na klinika. Nag-iisa akong nagtatrabaho sa isang maliit na klinika sa kampo ng mga refugee. Iyon ay panahon na ang pagkain ng isang beses sa isang araw ay maituturing ng luho. Pagkagising ko, ito ang nasa isip ko. Kailangan ko na namang iligtas ang buhay ng isang tao ngayon. Bigla kong naalala ang araw na iyon. Disyembre noon at napakalamig. Wala kaming pambili ng panggatong, kaya ilang araw nang patay ang pampainit sa klinika. Sobrang naninigas ang kamay ko. Hindi ko na halos mahawakan ng maayos ang syringe. Noong sandaling iyon, may isang lola na dumating. Nagpakonsulta siya dahil mayroon siyang sipon. Doktora, kahit gamot lang para sa sipon, bigyan niyo ako. Ngunit ang problema, pati gamot para sa sipon ay ubos na. Humingi ako ng paumanhin sa lola at ang tanging nasabi ko ay, bumalik na lang po kayo bukas. Noong sandaling iyon, hinawakan ng lola ang kamay ko at sinabi, ayos lang po doktora, ang presensya niyo lang dito ay sapat na para gumaan ang pakiramdam namin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sunod-sunod na pumatak ang luha mula sa aking mga mata. Ang ideya na ang simpleng pag-iral ko, kahit wala akong magawa, ay nagbibigay na ng aliw sa iba. Doon ko na unawaan ang tunay na dahilan kung bakit kailangan kong manatili sa lugar na ito. Ang totoo, nagawa kong magtiis dahil sa aking asawa. Ang asawa ko, na namatay 1 taon at kalahati na ang nakalipas dahil sa pambobomba, ay isang sundalo sa hangganan. May huling salita siyang iniwan sa akin. Zarina, huwag mong ititigil ang pagliligtas ng buhay. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa puso ko at nananatiling buhay hanggang ngayon. Naaalala ko ang huling gabi namin ng aking asawa. Noong gabing iyon, nagmakaawa ako sa kanya na huwag nang pumunta sa frontline. May masamang kutob ako. Ngunit sinabi niya, Zarina, kung hindi ko sila poprotektahan, sino ang magpoprotekta sa kanila? Tulad mo na hindi kayang talikuran ng mga pasyente mo, hindi ko rin kayang talikuran ng tungkulin ko. At kinabukasan, ako mismo ang naghatid sa asawa ko sa frontline. Kinamuhian ko ang sarili ko dahil ngumiti ako habang nagpapaalam at sinabing, mag-iingat ka. Paano kaya kung mas pinilit ko siyang pigilan? O kaya'y nagpanggap akong may sakit? Ang mga ganitong kaisipan ay nagpahirap sa akin sa loob ng 1 taon at kalahati. Matapos umalis ng aking asawa, ginugulo ako ng matinding pagkakasala. Ako kasi ang nagpadala sa kanya sa frontline. Gabi-gabi akong binabangungot. Sa panaginip, lagi akong tinitingnan ng aking asawa na may matinding paghihinagpis. Sa gitna ng mga araw na puno ng kawalan ng pag-asa, may isang taong nagbigay sa akin ng lakas. Si Delora, isang nurse. Siya'y 35 taong gulang, 8 taong mas matanda sa akin, at siya ay parang ate ko. Magkasama kaming nagtatrabaho sa klinika at nagbibigay suporta sa isa't isa. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, hindi ako makapaniwala nang bigla ang sinabi ni Delora na aalis siya patungong Pilipinas. Zarina, magsisimula ako ng bagong buhay sa Pilipinas. Anong gagawin mo sa Pilipinas? Kailangan tayo ng mga tao rito. May limitasyon tayo rito. Gaano man tayo magsumikap. Pero sa Pilipinas, marami pa akong matututunan. At balang araw, mas makakatulong ako. Hindi ko iyon naunawaan noon. Paano niya kami maiiwanan? Ngunit, matapos umalis ni Delora, unti-unti akong nakakaunawa habang binabasa ko ang mga liham na paminsan-minsan ay dumarating. Zarina, napakahiwaga talaga ng Pilipinas. Ito ay lugar na nagbibigay ng bagong pagkakataon sa mga babaeng tulad natin. Dito, sino man ay maaring magtagumpay basta't magsumikap. Sana, makapunta ka rin dito balang araw. Sa totoo lang, hanggang noong panahong iyon, ang pagkakaroon ng ganoong pag-asa ay tinuturing ko ng luho. Sa lugar na ito, kung saan gumuho ang lahat dahil sa digmaan, anong bagong pagkakataon ang mayroon?
Ang mabuhay lang ay isa ng himala. Sa gitna ng mga araw na iyon na puno ng kawalan ng pag-asa, dumating ang isang araw. Karaniwan lang iyon. Hindi, mayroon bang karaniwang araw? Sa sona ng digmaan, ang bawat araw ay hangganan ng buhay at kamatayan. Bandang 2:00 ng hapon siguro iyon. Habang nag-iisa akong nag-aayos ng mga gamot sa klinika, biglang may narinig akong sigaw mula sa labas. Pagkatapos, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng klinika at may mga taong pumasok, may dalang stretcher. Nakasakay doon ang isang batang lalaki na mukhang 8 taong gulang. Ang mukha ng bata ay maputla at patuloy ang pagdugo mula sa kanyang tiyan. "Nurse, tingnan niyo po agad." Ang babae, na mukhang ina ng bata, ay lumuhod sa harap ko habang umiiyak. Sa sandaling iyon, bumagsak ang puso ko. May tipak ng bala ang nakabaon sa tiyan ng bata. Nagmamadali kong inilagay ang bata sa operating table at tiningnan ang sugat. Seryoso ang sitwasyon. Sobrang lalim ng bumaon at mapanganib kung hindi agad maaalis. Ngunit ang problema, wala kaming anestesya para sa operasyon sa klinika. "Inay, sandali lang. Gagawin ko po ang lahat." Ngunit sa loob-loob ko, nawawalan ako ng pag-asa. Paano ko maaalis ang bala nang walang anestesya? Buti na lang at walang balay ang bata. Ngunit maaari siyang magising habang inooperahan. Nanginig ang kamay ko. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay kong may hawak na scalpel. Noon, biglang sumagi sa isip ko si Delora, ang kaibigan kong umalis patungong Pilipinas 3 taon na ang nakalipas. Kung narito sana siya, anong gagawin niya? Sa sandaling hahawakan ko na sana ang tiyan ng bata gamit ang scalpel, biglang may narinig akong tunog ng sasakyan mula sa labas. Kakaiba, walang sino man ang dapat tumating sa oras na ito. Lalo na't bihira lang ang pumupunta rito. Narinig ko ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan at mga yapak ng ilang tao. Mas lalong nag-alala ang puso ko. Kailangan kong mag-opera ngayon at ayoko nang maabala. Ngunit ang nangyari ay talagang nakakagulat. Biglang bumukas ang pinto ng klinika at may mga taong nakasuot ng puting coat ang pumasok. Narinig ko ang boses nila na nag-uusap sa Filipino. "Dito ba ang klinika? May pasyente daw na nangangailangan ng tulong." Sila ang Filipino Medical Volunteer Team, voluntaryong pangkat medikal ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na pumatak ang luha mula sa aking mga mata. Parang isang himala. Sa pinakamalalang sandali, dumating ang tulong. Sa gitna nila, may isang lalaking nakakuha ng aking pansin. Mukha siyang 30 taong gulang at hindi tulad ng iba, kalmado at may mainit na tingin. Lumapit siya sa akin at kinausap ako sa wikang Uzbek. "Kumusta? Ako si Javier. Maaari mo bang ipaliwanag ang sitwasyon?" Nakapagtataka. Medyo nakakaintindi siya ng Uzbek. Kahit hindi gaanong tama ang bigkas, sapat na iyon para magkaintindihan kami. Ang batang ito ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa bala. Ngunit wala kaming anestesya. Nang marinig niya ang sinabi ko, sumeryoso ang mukha ng buong pangkat. Mabilis siyang nagbigay ng mga tagubilin sa kanyang mga kasamahan sa Filipino. Agad silang naglabas ng mga gamit sa operasyon mula sa kanilang mga bag. "Tutulungan namin kayo. Huwag kayong mag-alala." Tiningnan ni Javier ang bata at agad naghanda ng anestesya. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, "Gawin natin ito ng magkasama. Kailangan namin ng inyong karanasan." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, uminit ang dibdib ko. Sa loob ng 1 taon at kalahati, ako ay nag-iisa. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabing gawin natin ito ng magkasama. Hindi ko alam kung gaano kalaking ginhawa ang naibigay sa akin ng isang simpleng pangungusap na iyon. Nagsimula ang operasyon. Si Javier ay talagang bihasa. Isa-isa niyang inalis ang mga tipak ng bala. Ako ang naging assistant niya at nakakagulat na perpekto ang aming pagtutulungan. Para kaming isang kuponan na matagal nang magkasama. Mukhang ito ang pinakamapanganib na tipak. Kailangan nating maging maingat sa pag-alis nito, sabi ni Javier habang itinuturo ang pinakamalaking tipak sa sandaling iyon. Kinabahan din ako. Kung magkamali siya, maaaring tamaan ng aorta, pangunahing ugat sa puso. Ngunit napakahusay talaga ni Javier sa pag-alis ng tipak ng bala. Pagkatapos, maingat niyang tinahi ang sugat. Ang operasyon ay ganap na nagtagumpay. Nang magising ang bata, ang sandaling iyon ay hinding-hindi ko malilimutan. Umiiyak ang kanyang ina habang hinahawakan ng kamay ko at nagpasalamat. "Salamat po, doktora. Maraming salamat po." Noon, sinabi ni Javier sa akin,
Talagang kahanga-hanga kayo. Nakakahiya na ginagawa ninyo ang ganitong trabaho sa ganitong kalagayan. Respeto po. Sa totoo lang, nang marinig ko ang mga salitang iyon, doon ko lang naramdaman ng pagmamalaki sa ginagawa ko. Sa loob ng 1 taon at kalahati, matapos mawala ang aking asawa, ang tingin ko sa sarili ko ay nagtitiis lang ako para mabuhay. Ngunit noong sandaling iyon, naunawaan ko na talagang nagliligtas ako ng buhay. Noong gabing iyon, sinabi ni Javier na magtatagal pa sila kaysa sa orihinal na plano. Marami pa kaming nakikitang pasyente na nangangailangan ng tulong. Kung okay lang po sa inyo, gusto kong magtrabaho, kasama kayo ng ilang araw. Sa mga salitang iyon, uminit ang isang sulok ng puso ko. Para bang, sa unang pagkakataon, may sinag ng pag-asa ang sumikat sa lugar na ito na puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang pagkikita naming ito ay tuluyang magpapabago sa aking buhay. At ang bagong pagkakataon na sinasabi ni Delora sa kanyang liham ay talagang darating din sa akin. Ang unang linggo ng pananatili ni Javier ay naging napakaabala. Araw-araw, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, walang tigil kaming nag-asikaso ng mga pasyente. Ngunit nakapagtataka, hindi ako napagod sa abalang oras na iyon. Sa halip, mas masaya ako dahil sa wakas, matapos ang 1 taon at kalahati, may maayos akong kasamang mediko. Si Javier ay talagang kamanghamanghang tao. Sa bawat pasyente, napakaingat niya. Parang inaalagaan niya ang sarili niyang pamilya. May isang bagay akong natatandaan. Hapon iyon ng 3 araw. May dumating na 60 na taong gulang na batang babae na nabalian ng braso. Patuloy na umiiyak ang bata dahil sa takot. Ngunit naglabas si Javier ng maliit na manika mula sa bulsa niya at ipinakita sa bata. Ano kaya ang pangalan ng manikang ito? Ikaw ang magbigay ng pangalan niya. Tumigil sa pag-iyak ang bata at tiningnan ng manika. Tapos, mahinang sinabi niya, Sakura. Masayang tumawa si Javier habang ginagamot ang braso ng bata. Habang pinapanood ko siya, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Umiinit ang puso ko, ngunit may kirot din sa kung saan. Noong gabing iyon, matapos naming maglinis sa klinika, nagtanong ako kay Javier, bakit napakahusay ninyong makitungo sa mga bata? Saan niyo po iyan natutunan? Biglang nagdilim ang mukha ni Javier. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, Ang totoo, nagtapos ako sa medical school, pero hindi ako naging specialist. Iniwan ko ang residency ko. Nagulat ako. Sa husay niyang mag-opera kanina, malinaw na bihasa siyang surgeon. Hindi ko maintindihan kung bakit niya iniwanan ng propesyon. Bakit po? Napakahusay po ninyo. Buntong hininga si Javier at tahimik niyang sinimulan ang kanyang kwento. Noong 2 taon ko sa medisina, nagtatrabaho ako bilang intern sa emergency room. Isang araw, may pasyenteng na aksidente at grabe ang sugat ang dinala, pero nagkamali ako. Nagsimulang manginig ang boses niya. Sa gitna ng operasyon, na aksidente kong nahawakan ng isang ugat at namatay ang pasyente dahil sa matinding pagdurugo. Isang 20 taong gulang na babaeng estudyante. Malapit na raw siyang magtapos. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit may malalim na kalungkutan sa mga mata ni Javier paminsan-minsan. Tulad ko, may dala rin siyang malaking sugat. Kaya, iniwanan ninyo ang pagiging doktor? Opo. Hindi ko na kayang humawak ulit ng scalpel. Tuwing nakakakita ako ng pasyente, naaalala ko ang estudyanteng iyon. Kaya sinimulan ko ang medical volunteer work. Naghanap ako ng trabaho kung saan makakatulong ako nang hindi direktang nag-oopera. Nag-usap kami ng matagal noong gabing iyon tungkol sa aming mga sugat. Ako, tungkol sa pagkakasala sa pagpapadala sa aking asawa sa frontline. Si Javier, tungkol sa trauma sa pagkawala ng pasyente. Nakapagtataka, nang ibahagi namin ang aming sakit, gumaan ang pakiramdam namin. Zarina, ang pagkamatay ng asawa mo ay hinding-hindi mo kasalanan. Gayun din po kayo, Javier. Hindi lahat ng pasyente ay kayang iligtas ng isang doktor. Sa pag-aliw namin sa isa't isa, unti-unti kaming gumaling. Sa prosesong iyon, natural kaming nagkalapit. Habang dumadami ang oras na magkasama kami sa trabaho, mas marami kaming natututunan sa isa't isa. At hindi nagtagal, nakaramdam kami ng espesyal na damdamin. Lumipas ang 1 linggo at ayon sa orihinal na plano, oras na para umalis si Javier. Ngunit tumawag siya sa headquarters at humiling na i-extend ang pananatili niya.
Marami pa pong pasyente ang kailangan ng treatment. Pagkatapos, tumigil siya sandali at nagpatuloy. Ramdam ko po na mayroon akong talagang makabuluhang ginagawa rito. Parang natagpuan ko ulit ang misyon ko bilang mediko na matagal ko nang nawala. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Sumibol ang pag-asa na baka gusto niya akong samahan. Nang magsimula ang ikalawang linggo, may banayad na pagbabago sa pagitan namin. Kahit nagtatrabaho, madalas kaming nagkakatinginan at mas madalas kaming nagtatawanan kaysa noon. Lalo na si Javier. Lagi siyang nandyan para tulungan ako kapag nahihirapan ako. Isang hapon, biglang nagkasakit ang isang lolo. May mataas na lagnat. Pagkatapos ng pagsusuri, may pneumonia siya. Kailangan niya ng antibiotic treatment, ngunit wala kaming tamang gamot sa klinika. Anong gagawin natin? Mapanganib ito kung magtatagal. Nang nag-aalala ako, sinabi ni Javier, pupunta ako sa syudad para kumuha ng gamot. Aabutin ng 5 oras ang biyahe. Ngunit wala ng ibang paraan. Talagang tinahak niya ang mapanganib na daan para kumuha ng gamot. Nang bumalik si Javier ng gabing iyon, lalo akong humanga. Puno ng putik ang damit niya at may gasgas sa mukha. Ayos lang po kayo? Wala po kayong sugat? Ayos lang. Nasira lang po ang kotse sa daan, kaya naglakad ako ng 1 oras dahil sa antibiotic. Gumaling ang lolo. Habang pinapanood ko ang pangyayaring iyon, lalo kong naramdaman kung gaano siya kagaling at may pananagutan. Isang araw, may ipinakita si Javier sa akin na espesyal. Iyon ay isang liham na ipinadala ni Delora. Basahin mo ito. Talagang kamangha-mangha ang mga kwento rito. Nakasulat sa liham ang detalyadong kwento tungkol sa mga babaeng Uzbek na nag-umpisa ng bagong buhay sa Pilipinas. Hindi lang si Delora, kundi marami ring success story ng ibang babae na nakilala niya. Sabi ni Delora na si Mukhabat daw ay nakapag-asawa ng Filipino sa Parañaque at masayang-masaya siya. Sa simula, nahirapan siya sa wika. Pero ngayon ay matatas na siya sa Filipino at napaka-close pa niya sa biyenan niya. At sa isa pang liham, may kwento naman tungkol kay Feruza na may-ari ng isang karinderya sa Maynila. Nagtagumpay si Feruza na may Filipino na siyang empleyado. Sabi niya, ang mga lutuing Uzbek ay sikat sa mga Filipino. Habang binabasa ko mga kuwentong ito, sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng konkretong pag-asa tungkol sa Pilipinas. Ang ideya na may lugar na maaari kong simulan ng isang bagong buhay, kahit ako, ay sumibol. Zarina, talagang maraming naghihintay na babaeng tulad mo sa Pilipinas, sabi ni Javier na may seryosong mukha. Sa dami ng karanasan ninyo sa medisina at sa lakas ninyong hindi sumusuko sa ganitong mahihirap na sitwasyon, sigurado akong magtatagumpay kayo sa Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang may maliit na apoy na sumindi sa puso ko. Ngunit kasabay noon, malaki rin ang takot. May lakas ba talaga akong loob na magsimula ng bagong buhay sa isang banyagang bansa? Nang magsimula ang 3 linggo, lalo pang lumalim ang aming damdamin. Habang dumarami ang oras na magkasama kami, naging kailangan namin ang isa't isa. Ang mainit at maingat na atensyon ni Javier ay malaking aliw sa akin at gusto ko rin siyang bigyan ng suporta. Isang gabi, matapos kaming magtrabaho, umupo kami sa isang maliit na burol sa likod ng klinika. Tumabi sa akin si Javier at tahimik na nagsalita. Zarina, may gusto akong ipagtapat sa'yo. Mabilis na tumibok ang puso ko. Parang alam ko na ang sasabihin niya. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakilalang taong tulad mo na ganito akong nahuhumaling. Talagang humanga ako sa iyong lakas, sa iyong init, at sa iyong katatagan na hindi sumusuko sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, pumatak ang luha mula sa aking mga mata. Matapos mawala ang aking asawa sa loob ng 1 taon at kalahati, ang nagyayelong puso ko ay nagsimulang tumibok muli. Gayun din po ako. Simula nang makilala ko kayo, natagpuan ko ulit ang kahulugan ng buhay. Ganoon namin kinumpirma ang aming damdamin. Ito ay pag-ibig na sumibol sa gitna ng sona ng digmaan. Ngunit mas tapat kaysa sa anumang pag-ibig. Ngunit ang masayang oras ay hindi nagtagal. Noong gabing iyon, may nangyaring nakakatakot. Sa sandaling magtatapat kami ng aming damdamin at papasok na sana sa klinika, biglang may narinig kaming malakas na tunog ng pagsabog mula sa langit. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang tunog ng pagputok na nagpagalaw sa lupa. Surprise attack ng kalaban. Zarina, dali! Yumuko ka! Itinulak ako ni Javier sa lupa at tinakpan ako ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ko ang huling itsura ng aking asawa.
Ang takot na mawawalan ako ulit ng mahal sa buhay ay biglang dumating. Nagpatuloy ang pambobomba at may narinig kaming malakas na pagsabog mula sa direksyon ng klinika na sinikap naming protektahan. Sa sandaling iyon, napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ko. Akala ko, katapusan na talaga ng lahat. Ngunit hindi ko alam noon na ang sandaling ito ng kawalan ng pag-asa ay magiging simula ng pagbabago para sa amin. Unti-unting lumapit ang tunog ng pambobomba. Kahit tinatakpan ako ni Javier, patuloy ang malalakas na pagsabog na halos makabasag sa eardrum namin. Ngunit biglang may matinding ingay na sumabog sa pinakamalapit, sa mismong direksyon ng aming klinika. Agad kong itinulak si Javier at sinubukang tumayo. May mga pasyenteng nagpapagaling pa sa klinika. Ang batang kaka-opera lang at ang lolo na may pneumonia. Lahat sila ay nandoon. Zarina, mapanganib. Huwag kang pumunta. Ngunit binaliwala ko ang pagpigil ni Javier at tumakbo ako patungo sa klinika. Sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ng aking asawa. Huwag mong ititigil ang pagliligtas ng buhay. Kailangan kong tuparin ang pangakong iyon. Nang dumating ako sa klinika, ang tanawin ay nakakatakot. Kalahati ng gusali ay gumuho na at may usok na umaalpas kung saan-saan. Pero sa gitna ng mga gumuho, may narinig akong mahinang daing. May tao rito! Sumigaw ako at sinimulang alisin ang mga debris. Kahit dumugo ang kamay ko, ayos lang. Pagkatapos, tumakbo si Javier at tinulungan akong alisin ang mga debris. Mag-ingat ka! Maaaring gumuho pa ang gusali. Ngunit hindi kami tumigil. Nang makita namin ang batang kaka-opera lang sa gitna ng mga debris, nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang at wala siyang matinding sugat. Ayos ka lang? Walang masakit? Nanginig lang ang bata. Dahil sa takot, ngunit walang sugat. Nailigtas din namin ng ligtas ang lolo. Ngunit mas marami pang pasyente ang maaaring nakabaon sa debris. Sinubukan kong pumasok ng mas malalim. Ngunit doon na iyon. Biglang may malaking bloke ng semento na bumagsak mula sa itaas. Sinubukan kong iwasan iyon. Ngunit nawalan ako ng balanse at natumba. Sa sandaling iyon, isang mabigat at malamig na bagay ang dumagan sa aking paa. Tipak ng semento. Agad akong nakaramdam ng matinding sakit at napasigaw ako. Zarina! Narinig ko ang nag-aalalang boses ni Javier. Pagkatapos, nawalan ako ng malay. Nang magkamalay ako ulit, nakahiga ako sa isang pansamantalang tolda. Nang subukan kong igalaw ang katawan ko, nakaramdam ako ng matinding sakit mula sa paa ko. Nakita ko si Javier na nakaupo sa tabi ko. Nagkamalay na kayo. Buti na lang, may malalim na ginhawa sa mukha ni Javier. Ngunit nag-aalala rin siya. Anong nangyari sa paa ko? Nabali po ang buto niyo sa paa at may pinsala rin sa nerve. Nanginginig ang boses niya. Noon, alam kong may malubhang nangyari. Makakalakad pa ba ako? Nag-atubili si Javier saglit pagkatapos sumagot. Mahirap po sa ngayon, pero huwag kayong susuko. Maaari pa rin gumaling sa paglipas ng panahon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ko. Paano ako mag-aalaga ng pasyente kung hindi ako makalakad? Hindi ko na matutupad ang huling bili ng aking asawa. Javier, inoperahan niyo ako habang wala akong malay, hindi po ba? Opo. Inalis ko ang mga tipak ng semento at inayos ang bali. Noon, naunawaan ko. Nalampasan ni Javier ang trauma niya at humawak ulit ng scalpel para iligtas ako. Salamat. Kung wala kayo, huwag niyo na pong sabihin iyan. Ginawa ko lang ang nararapat. Ngunit alam ko kung gaano kalaking lakas ng loob ang kailangan niya. Siya, na nag-abandon na sa pagiging doktor dahil sa trauma, ay tumayo ulit sa operating table para sa akin. Ilang araw ang lumipas. May balita kaming natanggap. Nagbigay ng pull-out order ang gobyerno ng Pilipinas sa volunteer team. Dahil masyado na raw mapanganib ang sitwasyon sa lugar. Kailangan nating umalis sa loob ng 2 araw. Sabi ni Javier na may mabigat na mukha. Sa sandaling iyon, parang pinunit ang puso ko. Ngayon lang namin kinumpirma ang aming damdamin at kailangan na naming maghiwalay. Umuwi ka na sa inyong bansa. Sinubukan kong magsalita ng walang emosyon. Mayroon akong dapat gawin dito. Zarina, hindi. Ito ang tama. Kailangan mong maging doktor ulit sa Pilipinas. Tulad ng pagliligtas mo sa akin ngayon, iligtas mo pa ang mas maraming tao. Tumulo ang luha mula sa mata ni Javier. Gusto ko ring umiyak, pero pinigilan ko. Alam kong darating ang paghihiwalay.
Ang pag-ibig na sumibol sa sona ng digmaan ay hindi mananatiling walang hanggan. Hindi kita malilimutan. At balang araw, babalik ako. Huwag ka nang mangako ng ganyan. Pasanin lang natin ang isa't isa. Matapos umalis ni Javier, naiwan ako nag-iisa. Hindi ako makagalaw ng maayos dahil sa aking paa. Ngunit mas malaking kawalan ng pag-asa ang naghihintay. Isang buwan pagkatapos, ang aming nayon, ang aking tinubuang bayan, ay sinakop din ng digmaan. May balita na nawasak ang lahat dahil sa pambobomba. Ang bahay na kinalakihan ko, ang puntod ng aking mga magulang, lahat ay nawala. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na talagang nawala ko na ang lahat. Ang aking asawa, ang aking malusog na paa, ang aking tinubuang bayan, wala na akong mapupuntahan. Gabi-gabi akong binabangungot. Ang itsura ng aking asawa na namatay, ang itsura ni Javier na umalis, ang itsura ng aking tinubuang bayan na naging ruin. Paulit-ulit itong lumilitaw. Minsan, naisip ko, sana namatay na lang ako noong gabing iyon ng madaganan ng simento. Isang araw, sa gitna ng mga araw na puno ng kawalan ng pag-asa, may dumating na liham sa pamamagitan ng isang internasyonal na organisasyon. Tiningnan ko ang nagpadala. Si Javier. Binuksan ko ang liham nang nanginginig ang kamay. Zarina, isinulat ko ito. Umaasa makakarating sa iyo nang bumalik ako sa Pilipinas. Dahil sa lakas ng loob na ibinigay mo, naging doktor ulit ako. Nagtatrabaho ako bilang residente sa Emergency Medicine Department. Tuwing nagpapagaling ako ng pasyente, naaalala kita. Ngayon, ako naman ang gustong magbigay sa iyo ng bagong simula. Pumunta ka sa Pilipinas. Tutulungan kita sa lahat. Hindi tumigil ang pag-agos ng luha habang binabasa ko ang liham. Ngunit kasabay noon, naging komplikado ang aking puso. Kaya ko ba talagang pumunta sa Pilipinas? Kaya ko bang mabuhay sa isang banyagang bansa nang may kapansanan sa paa? Ngunit, nakakagulat, noong araw na iyon, may isa pang tawag na dumating kay Delora naman. Nang marinig ko ang boses ng aking kaibigan matapos ang 3 taon sa international call, umiyak ulit ako. Zarina, ayos ka lang? Nag-alala talaga ako nang marinig ko ang balita. Delora, boses mo ba talaga iyan? Oo, Zarina. Makinig ka. Napakaraming babaeng Uzbek ang pumunta rito sa Pilipinas. Marami ring nagtagumpay tulad ko. Hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita sa lahat, kaya magkaroon ka ng lakas ng loob. Ang boses ni Delora ay mas may kumpiyansa kaysa 3 taon na ang nakalipas at talagang nakakagulat na naghahalo na siya ng Filipino. Kaya ko ba talaga? Hindi na ako makalakad ng maayos ngayon. Walang kinalaman iyan. Basta may kakayahan, sapat na iyan dito. Sa karanasan mo at kaalaman sa medisina, makakapagsimula ka ng bagong buhay. Noong gabing iyon, tumingala ako sa langit at nag-isip ng matagal. Nagkataon lang ba na dumating ang liham ni Javier at tawag ni Delora sa parehong araw? O ito ay isang sign ng tadhana? Bigla kong naalala ang huling salita ng aking asawa. Huwag mong ititigil ang pagliligtas ng buhay. Baka, para magpatuloy ako sa trabahong iyon, kailangan kong maghanap ng bagong lugar at bagong paraan. Sa sandaling iyon, isang maliit na apoy ang muling sumiklab sa puso ko. Hindi kawalan ng pag-asa lang ang lahat. Baka, may isa pang pagkakataon para sa akin. Ngunit natatakot pa rin ako. May lakas pa talaga akong loob na iwanan ng lahat at pumunta sa isang banyagang bansa. Simula noong gabing iyon, nag-isip ako ng matagal. Ilang ulit kong binasa ang liham ni Javier. At inulit-ulit ko ang mga salita ni Delora. Kaya ko ba talagang iwanan ng lahat at umalis sa isang banyagang bansa? Dumating ang pinal na sandali pagkatapos ng isang linggo. Noong umaga, lumapit sa akin ng isang lola na naninirahan sa pansamantalang kampo. Isa siya sa mga pasyente ko. Doktora, totoo po bang aalis kayo sa ibang lugar? Sabi ng apo ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi pa ako nakakapagdesisyon ng malinaw. Kung totoo po iyan, umalis na kayo. Ang isang taong tulad nyo ay dapat tumulong pa sa mas maraming tao sa mas malaking mundo. Ang mga salitang iyon ng lola ang nagpakilos sa puso ko. May limitasyon ang magagawa ko rito. Ngunit sa Pilipinas, baka mas marami akong matulungan sa mas magandang kapaligiran. Noong gabing iyon, tuluyan na akong nagdesisyon. Pupunta ako sa Pilipinas. Ang proseso ng pag-alis ay naging komplikado. Maraming dokumento ang kailangan para makapunta sa Pilipinas mula sa Uzbekistan. Tinulungan ako ni Javier sa lahat sa Pilipinas, ngunit inabot pa rin ng 3 buwan. Sa panahong iyon,
Sinimulan ko ring mag-aral ng basic Filipino. Mahirap talagang mag-aral ng mag-isa gamit ang textbook na ipinadala ni Delora. Inabot ako ng ilang araw para lang matandaan ang mga basic na pagbati tulad ng kumusta at pasensya na. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis. Habang papunta sa airport, napakakomplikado ng puso ko. Magkasabay na dumating ang pag-asa at takot. Masakit sa puso na hindi ako makadalaw sa puntod ng aking asawa. Ngunit naniwala akong sinusuportahan niya ako. Ang itsura ng Pilipinas mula sa itaas ay talagang nakakamangha. Ibang-iba sa Uzbekistan, matataas na gusali, malalawak na kalsada, at mga ilaw na nagniningning kung saan-saan. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport na iya, hinding-hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Matapos ang immigration, nakita ko ang mga taong kumakaway mula sa malayo. Sila si Javier at Delora. Si Delora, na 3 taon ko nang hindi nakikita, ay talagang nagbago. Mula sa damit hanggang sa hairstyle, parang Filipino na siya. Tumakbo siya sa akin at mahigpit akong niyakap at umiyak ako. Zarina, dumating ka na talaga? Alam mo bang ang tagal naming naghintay? Nagulat ako sa galing ni Delora sa Filipino. Napakakumbaga ng pronunciation niya. Bakit ka naging ganyan kasanay mag-Filipino? Mahirap talaga sa simula. Buong araw akong umiiyak, pero patuloy ako nag-aral. At ito na ngayon, malugod din akong sinalubong ni Javier. Matapos ang ilang buwan, nakaramdam ako ng kumpiyansa sa kanya na nagbalik siya sa pagiging doktor sa Pilipinas. Zarina, matapang talaga ang desisyon mo. Ito na ang bagong simula. Ang lugar na dinalhan ako ni Delora ay isang maliit na apartment sa Parañaque City. Malinis at pribado, ngunit higit sa lahat, mainit ang pakiramdam. Manatili ka rito at dahan-dahan kang masasanay. Nasa ibaba lang din ang tindahan ko. Kaya maaari kitang tulungan kahit kailan. Ang tindahan ni Delora ay talagang nakakamangha. Puno iyon ng mga pagkain at traditional craft ng Uzbekistan. At marami ring customer na Filipino. Noong una, mga Uzbek lang ang pumupunta. Pero ngayon, marami na ring Filipino. Interesado sila sa mga pagkain namin. Ang unang buwan ay naging napakahirap. Mula sa wika hanggang sa kultura. Lahat ay bago at hindi pamilyar. Ngunit malaki ang tulong ni Delora at Javier. Lalo na si Javier. Tinulungan niya ako sa lahat ng proseso para makakuha ako ng nursing license sa Pilipinas. Pagsapit ng 2 buwan, nagsimula akong magtrabaho sa isang community hospital sa Parañaque. Sa simula, nahirapan ako sa komunikasyon at marami akong pagkakamali. Ngunit napakabait ng mga staff sa ospital. Dahan-dahan lang. Ganyan din kami noong una. Hindi ko alam kung gaano kalaking ginhawa ang ibinigay sa akin ng mga salitang iyon ng head nurse. Tuwing linggo, sumasali ako sa gathering ng mga babaeng Uzbek sa Parañaque. Marami akong nakilalang tao at lahat sila ay may kani-kaniyang kwento. Lalo na si Mukhabat, na 29 taong gulang. Naging second mother siya ng 2 anak matapos mag-asawa ng Filipino sa Parañaque. Mahirap talaga noong una. Takot ako sa biyenan ko, pero nang lutuan ko siya ng plov, ang traditional dish namin, sobrang natuwa siya. Ngayon, humihingi na siya na lutuan ko pa siya. Habang pinapakinggan ko ang kwento ni Mukhabat, naramdaman ko rin ang pag-asa. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na kaya ko talagang simulan ng bagong buhay sa lugar na ito. Sa gathering ng mga babae, nagbahagi kami ng mga kwento kung paano kami nagumpisa. Nagbigay ng tips sa pamumuhay sa Pilipinas at nagluto ng mga pagkain mula sa aming tinubuang bayan. Naging napakahalaga ng mga oras na yun sa akin. Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Nang lumipas ang 6 na buwan sa Pilipinas, may espesyal na proposal si Javier sa akin. Zarina, bakit hindi tayo magsimula ng maliit na negosyo? Isang flower shop. Flower shop? Bakit flower shop? Nagbibigay ng pag-asa ang mga bulaklak, hindi ba? At maaari nating gamitin ang bahagi ng kita para sa pondo para matulungan ang mga ulila ng digmaan sa Uzbekistan. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumibok ang dibdib ko. Napakagandang ideya. Ang flower shop ay sinimulan namin sa isang maliit na espasyo sa pagitan ng ospital at ng LRT, MRT station. Sa simula, nahirapan ako dahil hindi ako sanay sa mga bulaklak, ngunit dahan-dahan akong nasanay. Higit sa lahat, nakakaramdam ako ng fulfillment tuwing nakikita ko ang mga pamilya ng pasyente at mga residente na natutuwa sa pagbili ng bulaklak. Tuwing weekend, napakasaya ng oras namin ni Javier sa flower shop. Nagsusuportahan kami sa isa't isa habang lumalaki ang aming bagong pangarap.
Isang araw ng tagsibol, may isang bata na mukhang 6 na taong gulang ang dumaan sa harap ng flower shop at biglang tumigil pagkatapos ay nagtanong sa akin. Ate, anong amoy nitong bulaklak? Ang tinuturo ng bata ay ang puting bulaklak ng cherry blossom. Lumuhod ako at tumingin sa bata. Pagkatapos sumagot, amoy ng kapayapaan. Amoy ng kapayapaan sa bansa kung saan ako nakatira ngayon at kapayapaan sa puso ko. Tumango ang bata at ngumiti. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na talagang natagpuan ko na ang kapayapaan. Makalipas ang 1 taon, may nangyaring nakakagulat. Nagpasya kaming magkasama ni Javier, Delora, at mukhabat na magtatag ng isang NPO, non-profit organization. Ang pangalan ay Tulay ng Pag-asa. Bakit hindi tayo magpadala ng mediko sa Uzbekistan at tulungan ang mga babaeng mag-umpisa sa Pilipinas? Lahat kami ay sumang-ayon sa proposal ni Javier. Sa kani-kanyang karanasan, alam naming makakagawa kami ng makabuluhang bagay. Kumuha rin ako ng lisensya bilang Filipino interpreter tagasalin para matulungan ang mga bagong dating na babaeng Uzbek sa Pilipinas. Napakahirap habang nag-aaral para sa exam, ngunit hindi maipaliwanag ang saya na makapasa ako. Talagang nakakagulat ang ginagawa ko ngayon. Nagsisilbi akong tulay sa pagitan ng mga Uzbek at Filipino, hindi lang sa wika, kundi pinapaliwanag ko rin ang pagkakaiba ng kultura at tinutulungan silang magkaintindihan. Kamakailan, may nangyaring nakakaantig. May isang babaeng Uzbek na tinulungan ko ang nagtagumpay sa Pilipinas at nagpadala sa akin ng sulat ng pasasalamat. Dahil sa inyo, Zarina, nakapagsimula ako ng bagong buhay. Balang araw, gusto ko ring tumulong sa iba. Nang basahin ko ang liham, naunawaan ko ang sinabi ng aking asawa na huwag mong ititigil ang pagliligtas ng buhay ay talagang nagagawa ko. Kahit nagbago ang anyo, ang esensya ay nananatili. Lumipas ang 2 taon simula noon. Ang aming NPO na Tulay ng Pag-asa ay patuloy na lumalaki. Ngayon, mayroon na kaming 15 staff at tumutulong kami sa 5 babaeng Uzbek kada buwan para mag-umpisa sa Pilipinas. Lumaki rin ang tindahan ni Delora at nagbukas na siya ng main branch sa harap ng Parañaque Station. Nagbukas din si Mukhabat ng second branch sa Parañaque at maayos itong pinapatakbo. At ang flower shop namin ni Javier ay naging paborito na sa komunidad. May special na araw. Iyon ang ika-3 anniversary ng aming NPO. Nagkaroon kami ng maliit na selebrasyon sa isang international community center sa Parañaque. Nandoon ang mga babaeng Uzbek na tinulungan namin at ang kanilang mga pamilya at pati na rin ang mga Filipino sa komunidad. 3 taon na ang nakalipas. Dumating ako sa bansang ito nang walang dala. Tumayo ako sa harap ng microphone at nagsimulang magsalita. Hindi ako makalakad ng maayos. Hindi ako marunong magsalita at wala akong pag-asa sa hinaharap. Ngunit ngayon, gumagawa ako ng makabuluhang trabaho kasama ng maraming tao sa lugar na ito. Nagpalakpakan ng mga tao. Ito ay dahil sa lahat ng nagbigay ng tulong. Kay Delora, kay Javier, at sa mga tao ng Parañaque na malugod akong tinanggap. Maraming salamat. Matapos ang seremonya, hinawakan ni Javier ang kamay ko. Zarina, may gusto talaga akong sabihin sa iyo ngayon. Naglabas siya ng maliit na kahon mula sa bulsa niya. 3 taon na simula nang magkita tayo sa zonang iyon ng digmaan. Marami na tayo na pagdaanan. Gusto kong magkasama tayo sa natitirang bahagi ng buhay natin. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Ngunit hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Magkasama nating tuparin ang mga pangarap natin. Lahat ng tao sa venue ay nagbigay ng pagbati. Niyakap ako ni Delora habang umiiyak. Zarina, buti na lang. Masaya akong makita kang masaya. Noong taglagas ng taong iyon, nagkaroon kami ng maliit na kasal. Isang kasal na pinagsama ang tradisyon ng Uzbekistan at kultura ng Pilipinas. Dumalo rin ang nanay ni Javier. Sa simula, tutol daw siya sa pag-aasawa ng anak niya sa isang dayuhan, ngunit ngayon ay itinuturing niya akong parang anak. Zarina, ingatan mo ang anak ko. At talagang nirerespeto ko ang ginagawa mo. Hindi ko alam kung gaano kainit ang puso ko sa mga salitang iyon ng biyanan ko. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon kami sa Uzbekistan. Nang tumuntong ako sa lupa ng aking tinubuang bayan, matapos ang 3 taon, napakakomplikado ng damdamin ko. Medyo kumalma na ang digmaan, ngunit may mga labi pa rin kung saan-saan. Dinalaw namin ang puntod ng aking asawa. Mahal ko, tinupad ko ang pangako ko. Nagpatuloy ako sa pagliligtas ng buhay. At nakahanap ako ng bagong pamilya.
Naway payapa ka sa langit. Tumayo si Javier sa tabi ko at tahimik na yumuko. Bumisita rin kami sa lugar kung saan naroon ang dating klinika. May bagong gusali na nakatayo at naging isang medical center na pinapatakbo ng isang international NGO. Dito po nagtrabaho ang ate namin. Nagtanong sa amin ng isang batang doktor na Filipino. Opo, marami akong karanasan dito. Dahil sa kwento ng ate, sumali rin ako sa medical volunteer work. Talagang nirerespeto ko po kayo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naunawaan ko. Ang aming kwento ay nagbibigay din ng pag-asa sa iba. Nang bumalik kami sa Pilipinas, lalo pang naging aktibo ang aming NPO. Sinimulan naming tulungan ng mga babae hindi lang sa Uzbekistan, kundi pati na rin sa iba pang bansa sa Central Asia. Nag-umpisa rin kami ng support program para sa mga kabataang Filipino na gustong mag-volunteer sa ibang bansa. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na magbigay ng lecture sa isang high school sa Parañaque. Ang tema ay, paano makahanap ng pag-asa sa gitna ng hirap? Mga estudyante, nawalan ako ng asawa dahil sa digmaan. Nasugatan ng paa ko at nawalan ako ng tinubuang bayan. Akala ko, katapusan na ng mundo. Seryosong nakikinig ang mga estudyante. Ngunit ang pagkikita ko sa isang tao ang nagpabago sa buhay ko. At nang magkaroon ako ng lakas ng loob na magsimula ng bagong hakbang, isang bagong mundo ang bumukas. Matapos ang lecture, may isang estudyanteng babae ang lumapit sa akin. Ma'am, gusto ko ring gumawa ng trabaho na tumutulong sa mga nahihirapan balang araw. Anong dapat kong gawin? Una, maniwala ka sa sarili mo at hindi mawalan ng pag-asa. Ang maliit na hakbang mo ay maaaring maging malaking pag-asa para sa iba. Nagniningning ang mga mata ng batang babae. Ngayon, nagtatrabaho ako araw-araw sa flower shop at nagpapatuloy sa trabaho sa NPO. Hindi pa tuluyang gumaling ang paa ko, ngunit wala namang problema sa pang-araw-araw na buhay. Sa halip, ang sugat sa paa ko ay parang patunay ng mga pagsubok na nalampasan ko. Tuwing weekend, nagpaplano kami ni Javier ng bagong proyekto. Ang plano ay magtatayo kami ng isang maliit na ospital sa Uzbekistan para bigyan ng mas magandang medical service sa mga batang biktima ng digmaan. Zarina, anong ipapangalan natin sa ospital na ito? Tanong ni Javier habang tinitingnan ng architectural drawing. Ospital ng Liwanag ng Pag-asa. Kumusta? Tulad natin na nakakita ng liwanag sa dilim, gusto ko ring bigyan ng liwanag ng pag-asa ang mga bata. Magandang ideya iyan. Kinagabihan, habang isinasara ko ang flower shop, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang abalang tanawin sa harap ng Parañaque Station, ang mga taong naglalakad, at ang city lights ng Maynila sa malayo. Lahat ay tila payapa at maganda. Dumaan si Delora sa tindahan. Zarina, handa na ba ang event sa susunod na linggo? Oo, handa na. Para sa welcome party ng 5 bagong babae, hindi ba? Tama. Mga babaeng nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa Pilipinas. Tulad mo, kailangan nating tulungan sila ng husto. Nag-usap kami ng nakangiti tungkol sa paghahanda. Ngayon, oras na para ibigay ko at ng mga kasamahan ko ang mainit na pagtanggap na natanggap ko kina Delora at Javier. Noong gabing iyon, habang kumakain kami ni Javier, naisip ko, napakahiwaga talaga ng buhay. Sino ang mag-aakala na ang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay lalaki ng ganito kalaking pag-asa? At higit pa, ang pag-asang iyon ay hindi lang para sa akin, kundi maaari kong ibahagi sa marami. Hindi pa tapos ang digmaan. Masakit ang puso ko tuwing nakakarinig ako ng balita mula sa aking tinubuang bayan. Ngunit nararamdaman ko na ang binhi ng pag-asa na sinimulan namin ay dahan-dahang lumalaki. Dahil nagiging tulay kami na nagdudugtong sa 2 bansa at nagbibigay ng bagong pagkakataon sa mas maraming tao. Nagsimulang umulan ng nyebe sa labas ng bintana. Adaptation note: since snow is rare in the Philippines, this detail might be changed to rain or kept for dramatic effect as the original was in winter. Let's keep it as is. Or a cold breeze with rain. Hinawakan ni Javier ang kamay ko. Anong iniisip mo? Ang 3 taon na lumipas, parang panaginip. Magkasama tayong tutuparin pa ang mas maraming pangarap. Hinawakan ko ang kamay ni Javier at sa puso ko, kinausap ko ang aking asawa. Mahal ko, tingnan mo, tinupad ko ang pangako ko. Nagpapatuloy ako sa pagliligtas ng buhay. At tulad ng gusto mo, masaya akong nabubuhay. Ang artipisyal na bulaklak ng sakura na nakadisplay sa bintana ng flower shop ay nagre-reflect ng malambot na liwanag. Simbolo iyon ng kapayapaan at simbolo ng pag-asa.
Mula sa sonang digmaan patungo sa Pilipinas. Mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. Mula sa kalungkutan patungo sa bagong pag-ibig. Nagpapatuloy pa ang aking paglalakbay. At ang paglalakbay na ito ay hindi lang sa akin. Ito ay paglalakbay ng lahat ng babaeng nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula ng bagong hakbang tulad ko. Baka may isang taong nalulunod sa kawalan ng pag-asa ngayon. Ngunit alam ko, ang pag-asa ay matatagpuan. At ang matapang na pagpili ng isang tao ay maaring magpabago sa buhay ng marami. Maraming salamat sa mahalagang oras na ibinigay ninyo.